Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Alam nyo ba isang agrikultural na bansa ang bansang Pilipinas? Dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansang mayaman sa likas na yaman. Mga kaibigan, ating pag-uusapan at tatalakayin ang tungkol sa sektor ng agrikultura. Nakadepende sa sektor ng agrikultura ang malaking bahagi ng ekonomiya. Upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at hilaw ng material na kailangan sa produksyon, ay umaasa ang agrikultura sa lahat ng sektor. Ano nga ba ang sektor ng agrikultura? Ang sektor ng agrikultura ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na nagbibigay ng pagkain, hibla at iba pang produkto para sa pagkonsumo at pagluluwas. Ang sektor ng agrikultura ay nahati sa apat. Ito ang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda at pangungubat. Sa paghahalaman, mayroon maraming pangunahing pananim sa Pilipinas tulad ng palay, mais, niyog, saging, pinya at iba pa. Mahigit sa daan-daang bilyon ang kita mula sa pagsasaka ng mais at iba pa mga produkto sa bansang Pilipinas. Ay, sobrang na pinapagod natin. Tapos, bababa lang ang halaga ng aning palay natin. Hay nako nga, kailan kaya tataas ito? Ang mura ng benta natin sa bagong ani. Tapos, pagdating sa mga tindahan, ang laki ng itinaas na presyo. Tama ka dyan. Gusto, kailan kaya tataas ang halaga ng aning palay natin? Hindi tama ang nangyayari. Kung mataas lang sana ang halaga ng ating aning palay, edi hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Sa malawak na lupain ng ating bansa, ang bawat butil ng palay ay may kwento. Ngunit sa kabila ng pagpupunyagi ng mga magsasaka, marami pa rin sa kanila ang nahihirapan sa mababang presyo ng kanilang ani. Paano ang aming pamilya? Paano natin mapapakain ang ating pamilya kung ang presyo ng palay ay patuloy nang bumabagsak? Kailangan natin magkaisa at maghanap ng paraan upang ipaglaban ang karapatan natin bilang magsasaka. Kami sa pamahalaan ay nakikinig sa inyong hinaing. Kami ay kasama ninyo sa paghahanap ng solusyon sa problemang ito. Sa bawat pagkilos ng mga magsasaka, lumalakas ang boses ng bayan. Hindi sila nagpapatalo sa hamon ng panahon, patuloy nilang pinaglalaban ang kanilang karapatan. Ang pagkakaroon ng price cap o limitasyon sa presyo ng bigas sa buong bansa batay sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Kailangan natin baguhin ang sistema upang masigurong patas at makatarungan ang presyo para sa mga magsasaka. Sa wakas, sa tulong ng sama-samang pagkilos ng mga magsasaka at pamahalaan, natamo ang tagumpay. Pagkakaisa at determinasyon, walang kahirap-hirap na hindi kayang lampasan. Sama-sama tayong sumulong sa bagong umaga ng pag-asa para sa ating mga magsasaka at sa buong sambayanan. Sulong sa pagsulong. Ang paghahayupan ay tumutukoy sa pag-aalaga ng mga hayop gaya ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok at pato. Ang layunin nito ang pagbibigay ng karne at iba pang mga pagkain. Ito ang gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng mga tagapag-alaga ng hayop. Aling natin, nagiging problema natin ang kakulangan ng sustainable livestock management dahil sa pagkasama-sama sa isang lugar at hindi tamang pangangalaga. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, mayroon tayong mga solusyon na maaaring maisakatuparan upang mapalakas ang sektor ng paghahayupan at maprotektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop. Tama ka dyan, nagiging sanhi ito sa pagkalat ng sakit at pagkakasira ng lupa. Isa pa ang epekto ng climate change sa paghahayupan. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng pagbabago ng supply ng pagkain para sa mga hayop at nagpapalala rin ng natural disasters gaya ng matinding pag-init sa kanila. Ang
pagpapatupad ng biosecurity measures at regular vaccination program ay mahalaga upang mapigilan natin ang pagkalat ng iba't ibang sakit at mapanatili ang kanilang kalusugan. Tama kaibigan, dapat nga natin palakasin ang programa ng Climate Smart Livestock Management upang matugunan ang mga epekto ng climate change sa sektor ng paghahayupan. Kasama rito ang pagpapaigting ng natural resource management at paggamit ng sustainable fodder crops. Totoo nga ang sinabi nila sa pamamagitan ng pagpapatupad ng tamang pangangalaga sa hayop, biosecurity measures, at adaption sa mga epekto ng climate change, may pag-asa tayong malampasan ang mga hamon sa sektor ng paghahayupan. Ang pangingisda ay nauuri ito sa tatlo: commercial, municipal, aquaculture. Commercial na pangingisda, ito ay gumagamit ng bangla na may kapasidad na 3 tonelada para sa gawaing pangkalakalan. Sakop ng operasyon ang 15 kilometro para sa nasasakupang pampamahalaang bayan. Munisipal na pangingisda. Ito ay nagaganap sa loob ng 15 kilometro na sakop ng munisipyo at gumagamit ng bangla na may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa pa. Aquaculture, ito ang pag-aalaga ng isda sa iba't ibang uri ng pangisdaan, tulad ng fresh, brackish, at marines. Nagiging problema sa atin ay ang overfishing o labis na pangulisda dahil sa labis na pangangalakal at panguhuli. At saka marami na ring iba't ibang uri ng isda na nanganganib ng maubos, na nagdudulot ng hindi lamang ekolohikal na pinsala, kundi pati na rin sa kabuhayan ng mga mangingisda. Piyaw. Laman ang napakaliliit at kulay puting isda. At ang illegal fishing o pangingisda sa mga hindi kaukulang lugar at panahon. Ito ang nagigisan ng pagkasira ng mga bakawan at iba pang nagiging tahanan ng mga isda. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, mayroon tayong mga solusyon na maaaring maisakatuparan upang mapangalagaan ng mga anyong tubig at kabuhayan ng mga mangingisda. Ang pagpapatupad ng mas mahigpit na batas laban sa overfishing at legal fishing ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng mga islang naninirahan dito. Kailangan din natin palakasin ang kaalaman ng mga mangingisda sa sustainable fishing practices. Mga kaibigan, hindi natin natin suportahan ang community-based fisheries management program at ang pagsasagawa ng marine project areas upang mapangalagaan ang katubigan at mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda. Totoo nga ang sinabi, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga regulasyon, pagpapalakas ng edukasyon at pagsasanay, at pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad, may pag-asa tayong malampasan ang mga hamon sa sektor ng pangingisda. At ang paggugubat naman, ito ay isa sa mga pangunahing pang-ekonomikong gawain. Dito nakukuha ang mga produktong gaya ng plywood, tabla, at troso. Kabilang din dito ang ratan, nipa, anahaw, kawayan, at pulupukyutan. Ang aming kagubatan, dating sagana sa buhay. Ngayon, tila ba'y nahaharap sa panganib. Paano na ang aming mga tanim at kabuhayan kung patuloy ang pagkawala ng mga puno at halaman? Mang Juan, hindi ko na kaya pang manahimik. Ang kagubatan sa ating lugar ay tuluyan ng nawasak. Ang mga puno ay pinutol na at ang mga hayop ay nawalan na ng tirahan. Ano na ang kinabukasan ng ating sektor? Paano natin ito masosolusyonan? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Mayroong hakbang na maaari natin gawin upang maiwasan ang pagkasira ng kagubatan. Una, dapat tayong magtanim ng panibagong puno at itaguyod ang reforestation. Pangalawa, dapat tayong magpatupad ng batas laban sa illegal logging. Maraming salamat, Ginang Reyes. Sa solusyong ito, may pag-asa pa para sa aming sektor.
Oo nga, tama. Ulit. Komersyal na pangingisda, ito ay gumagamit ng bangla na may kapasidad na higit 3 tonelada para sa ano daw? Risa, tropa! Yan! Arka! Paghahalaman, mayroong maraming pangunahing pananim sa Pilipinas tulad ng palay, mais, niyog, saging, tubo, at pinya.